Hindi na po kinumpleto ng Iglesia ni Cristo ang 3 araw sanang peace rally sa Luneta matapos nilang tapusin na po ang kanila pong protesta kagabi. Ayon po sa pamunuan ng INC na hindi na po nila kinakailangan pang paabutin ng 3 araw ang kanila pong programa dahil naipaabot na naman daw ang kanilang mensahe para nga sa panawagang transparency sa pamahalaan kontra sa korupsyon. Sa huling pagtataya po ng Manila Disaster Risk Reduction and Management Office, umabot po sa higit na kalahating milyon ang dumalo sa ikalawang araw po ng rally kahapon. Ayon po sa Philippine National Police, may tuturing po namang payapa ang naging kilos protesta. Samantala, pasabog ang naging revelasyon ni Senator Amy Marcos sa peace rally kagabi matapos niyang akusahan ang kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na gumagamit daw ng droga. Ayon kay Senator Amy, matagal na raw niyang alam na nagdodroga ang kapatid. Idinawit din ng senadora pati si First Lady Liza Araneta Marcos at ang pamangking si Ilocos Norte Congressman at House Majority Leader Sandro Marcos. Ayon pa sa senadora, 3 taon na raw silang hindi nagkakausap na magkapatid. Ang gid pa ni Amy, lantaran na raw ang nangyayaring inuman at paggamit ng droga sa mismong Malacanang. Kaya't ang laki ng pinagbago ng Pangulo. Dagdag pa niya, meron daw gumagamit lang sa Pangulo para sirain si Vice President Sara Duterte. Bongbong, nag-aalala sa'yo si Manang. Tuwing nakikita kita sa TV, gusto kitang puntahan. Hindi pa huli ang lahat. Tama na, ading ko. Magpahinga na tayo. Umuwi na tayo. Magpagamot, magpagaling. Hanggang dumating ng 2024 at 2025, yung vision niya na ang dahilan ng pagbaha ng korupsyon, kawalang direksyon, at maling-maling mga desisyon. Walang accountability, wala nang hustisya. Hindi na niya alam ang nangyayari. Hindi na pinapaalam sa kanya ang mga pangyayari. Sinamantala ng mga ito ang paggamit ka ng droga. Kinangkam na nila ang kabat ng bayan. Yan nga po ang tinig ni Senator Amy Marcos. Agad naman pong itinanggi ng palasyo ang mga akusasyon ni Senator Amy Marcos. Bumuelta si Palace Press Officer Claire Castro na umano'y nagmumukha lang daw pong desperada si Senador Amy. Hindi na totoo ang akusasyong nagdodroga ang Pangulo dahil kahit ang senadora ay alam na negatibo raw ang Pangulo sa drug test nito bago pa po maghalalan. Giit pa ni Castro, mismong eksperto mula sa St. Luke's Medical Center, Global City, ang nagkumpirmang negatibo ang resulta ng cocaine sa Pangulo. Matatandaan pong isa sa isang pagdinig ng Senado noong 2024 ay isang drug analyst din ang nagpatunay sa resulta umano nito. Matagal ng issue to at napatunayan na to na hindi totoo ang bintang na yan. Ginawa nyo yan para siraan lang ang Pangulong Marcos Jr. Nagpagawa pa kayo ng AI-generated na video. Pero nung hindi umubra at napatunayang peke, lahat na lang ng pagbibintang para masira ang Pangulo, ginawa nyo. Pero lahat yan, peke. Lahat yan fake news. Yan po ang tinig ni Palace Press Officer Claire Castro. Sa kabila nito, muli po namang binuhay ni Davao City Congressman Paulo Duterte ang panawagan sa Pangulo na sumalang sa hair follicle drug testing. Giit ni Pulong, wag na raw po sanang tumanggi si Marcos Jr. kung wala namang itinatago. Karapatan daw ng bayan na malaman ang katotohanan pero wala pang tugon dito ang Malacanang. Samantala, posibleng maglabas ng warrants of arrest laban sa ilang dawit sa flood control scandal sa December 15. Sa panayam po sa podcast The Facts First ni Christian Esguerra, sinabi ng Ombudsman Boying Remulla na posibleng ipaaresto ang ilang dati at kasalukuyang mga senador. Kasama po dyan sina Senator Cheese Escudero, Senator Joel Villanueva at Senator Jinggoy Estrada. Pati mga dating senador na sina Bong Revilla at Nancy Binay. Nagbigay din ng babala si Ombudsman Remulla na wag nang magtago ang mga nabanggit na personalidad at ang iba pang mga sangkot. Mahigpit na raw silang binabantayan sa ngayon.
Habang patuloy po ang pagtanggi ng sinasabing mga inaakusahan ng mga mambabata sa usapin po ng korupsyon sa flood control. Samantala pa rin po naman, nagbitiw po ang ilang matataas na opisyal ng pamahalaang Marcos. Kabilang dyan sina Executive Secretary Lucas Bersamin at Budget Secretary Amena Pangandaman. Kusa silang nagbitiw alang-alang daw sa delikadesa matapos ng idawit sa flood control scandal. Matatandaan po noong Setyembre ay kiniladkad ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ang tanggapan ni Bersamin na umano'y nakatanggap din ng kickback mula sa flood control project. Habang si Pangandaman naman ay idinadamay ni dating Congressman Zaldico sa ginawang insertions sa 2025 national budget. Dahil nga po sa pag-aalis ni Bersamin, papalit bilang pong Executive Secretary si Finance Secretary Ralph Recto. Siya ho naman ay papalitan ni Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs, Frederick Go, na siyang tatayo po bilang Finance Secretary, habang ang uupo naman bilang OIC ng Budget Department ay si Budget Undersecretary Rolando Toledo. May balita din po na yung pamangkin ni Ginoong Bersamin na Adrian Bersamin ay kasama po sa mga nagbitiw sa puwestos. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!